guys! Welcome to my channel. So, another travel vlog na naman tayo for today's video. For today's video, ang ating travel vlog ay kasamang parte ng Metro Manila. Papahulaan ko sa inyo guys, ito yung pangalan ng sikat na ilog sa Pilipinas. Alam niyo ba kung ano yun? Kung ang sagot niyo ay Pasig, may tama kayo kasi for today's video, ang ating i-explore ay Pasig City. So, samahan niyo ako as we explore Pasig City. Nandito ako sa Pasig Cathedral o ang Immaculate Conception Church. Malapit lang to sa Plaza Rizal. Bukod sa ito yung oldest church sa Pasig City, ang Pasig Cathedral ay ang seat of diocese ng Roman Catholic Church ng Pasig. At alam nyo ba ang interesting history ng simbahan na to? Noong panahon ng British occupation, mga bandang 1762 to 1764, itong simbahan na po ito ay naging headquarters ng mga sundalong Briton. At yung part ng belfry, kung saan nyo makikita yung kampana, ay naging watchtower. Kumbaga, dungawan ng mga sundalong militar laban sa mga sundalong Espanyol. Yung Pasig Museum, dati ito bahay ng isang mayamang pamilya dito sa Pasig. Unfortunately, hindi ako makakapasok sa museum kasi closed sila. And by the way guys, ang Pasig Museum ay open from Tuesdays to Saturdays based sa nakita ko sa Google Maps. So closed sila from Sunday to Monday. Gusto ko pa naman sanang bisitahin pero closed. Hindi ko naman pwedeng pasukin to guys. At wala naman akong susi. Charit lang. Nandito ako ngayon sa Bahay Tisa. Malapit lang din ito sa Plaza Rizal. So itong bahay na Tisa na ito ay ang isa sa mga pinakalumang existing na house dito sa Pasig City. At alam nyo ba na itong bahay na ito ay panahon pa ng Kastila? Itong bahay na ito ay ipinatayo ni Don Cecilio Tec y Cabrera. Alam nyo ba noong World War II, ito po ay nag-survive? Ibig sabihin hindi po ito nag-iba ng World War II. At interesting fact about this house, during the martial law, ito ay tinatawag na Freedom House. Itong Freedom House na ito ay ang meeting place ng mga pro and anti-Marcos at that time. O diba? Yun yung totoong unity, hindi yung unit team na sinasabi ninyo ngayon. Tingnan nyo nangyayari sa kanila ngayon, nagkawatak-watak sila dahil sa mga political ambition nila. Gamitan pa more, yun ang masasabi ko sa kanila. Nandito ako sa Dimas Alang Bakery, ang sinasabing the oldest existing bakery sa buong Pilipinas. So actually, gumawa na ako ng food review dati dito. So sa mga interested, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Yung gusto kong orderin dito ay may ube, torones. Isa, titikman natin yung ube torones nila. And ano pa ba yung gusto kong tikman dito? Wait. Hanap tayo. Isa lang po. Siguro vanilla torones din. Tikman natin yung torones. Yung ube. Masarap guys. Tikman naman natin yung vanilla torones nila. Napakasarap ng torones guys. Bukod sa affordable na masarap pa, tamang-tama yung tamis. Sa Pasig Public Market, yung wet market nila napakalinis, and bukod doon, maraming choices ng fruits, ng vegetables,
ng mga karne, ng isda, at in fairness na aliw ako, may mga iba't ibang spices din sila, mga pampalasa. At yung mga produce goods nila, fresh. Bukod doon, ang nagustuhan ko dito sa Pasig Public Market ay meron silang mga pa-food stall na mga iba't ibang pagkain. And sa likod guys, may fountain. Diba ngayon ako nakakita ng public market na may fountain. So, nandito ako sa Auring. Ano ba pangalan nito? Sa Aurings. Dito yan sa public market. Subukan natin yung kanilang palabok. Lagyan natin ng kalamansi. Masarap pag may kalamansi ang palabok. Tikman natin. Not bad. Medyo light color lang yung kanilang palabok sauce. Pero okay lang. For only 50 pesos. Nature within the city ba ang hanap ninyo? Hindi rin magpapakabog ang Pasig City. Meron silang Pasig Rainforest na kung saan marami kayong pwedeng gawin dito. Pwede kayong mamasyal, pwede rin mag-picnic, at meron din silang mini zoo, at meron din silang boating lagoon. At bukod doon, meron din silang swimming pool na kung saan pwede rin kayong mag-swimming doon. Yung entrance fee dito sa Pasig Rainforest ay free. Pero yung mga ibang amenities nila ay may payment. Tara, samahan ninyo ako, libutin natin ang Pasig Rainforest. Nandito ako sa Pasig Skate Park, pinakabagong attraction dito sa Pasig. Nakaka-amaze itong Pasig Local Government Unit kasi they were able to provide a decent space sa mga mahilig mag-skateboard, sa mga mag-roller skate. Ang galing, ang amazing nyo doon. Sana ako din marunong mag-balance na ng time at sarili ko hindi ko kaya mag-skateboard pa ba ako, baka mamaya masemplang ako. Na-amaze lang ako sa kanila kasi sobrang ang galing nila mag-skateboard o kaya mag-roller blades, di ba? Hindi sila nasesemplang, hindi katulad ko. After mamasyal sa iba't ibang pasyalan sa Pasig, nandito naman tayo sa Capital Commons. So sa Capital Commons, paano ko siya describe? Para siyang BGC na may office, may restaurant, may mall, may park, at may mga residential. In other words, it is a mixed-use development space. Kain tayo! Isa sa mga favorite kong bread sa French baker, ang soft roll. Papahinga lang ako dito saglit, tapos pasyal tayo sa Capital Commons. This ends our travel vlog for today's video. Sana nagustuhan niyo itong video na to. And alam nyo na guys, don't forget to subscribe, like, hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga ganap ko, and also follow my social media accounts. So yun lang guys, bye! Love you all and see you sa ating next video.